Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Pisces. Ito ay last week ng 2023, so alamin natin. So ano ba yung iiwanan mo sa 2023? So since it's the last week, alamin natin guys kung ano ito. Okay? Pisces, last week ng December 2023 and last week din ng 2023. Okay. Pisces. Okay, self-love. Wow. So, ang unang baraha sa iyo, Pisces, is self-love. Ito yung baraha na gustong iparating sa'yo ng 2023. So, ibig sabihin, for the last week, ito yung kailangan mong bigyan ng focus. So, yan yung dadalhin mong energy sa pagpasok ng 2024. So, self-love, kung makikita mo dito, diba, parang ikaw yan na kailangan mong mahalin yung sarili mo, yakapin mo yung sarili mo. Sinasabi ng barahang ito na now is the time to love. Ngayon ang oras para mahalin, alagaan, and pagalingin mo yung sarili mo. Okay? Ang self-love daw is hindi lang siya, kumbaga, it's not simply state of mind about feeling good. Hindi lang yung maganda yung pakiramdam, maayos yung pakiramdam. Ito din is yung state ng appreciation natin sa ating sarili, and yung actions natin, and yung words, actions, and emotion ay synchronize siya sa kung ano yung kailangan natin sa buhay natin. Diba? So, dito sinasabi na it's the state of appreciation for yourself that grows and matures from action you take to support body, mind, and soul, or spirit. Okay, so dito, para ang sinasabi ng baraha mo sa'yo na siguro for the year 2023 or 22, 21, 20, or from 2012 or 2010 siguro, or 2016, or kung ano pa man tong year, masyado kang nagbibigay, 'di ba? Yung parang hindi mo binibigyan ng importante yung sarili mo. Parang lahat binibigay mo for the sake of ayaw mong masaktan sila, ayaw mong makasakit, ayaw mong may magalit sa'yo. So, parang ano to siya, people pleasing, na nakakalimutan mo na yung pinaka-importante sa buhay mo, which is yourself. 'Di ba? So, parang dito, eto daw yung kailangan mong iwanan na sa 2023. So, yung sobrang pag-people please, na hindi mo na yung, kasi yung iba sa inyo, Pisces, hindi lang Pisces, water sign, Scorpion, Cancer, lahat kayo mahilig kayong mag-people please. Yung parang, ibibigay mo yung lahat, and then, okay lang kahit wala nang matira sa'yo. Kasi parang iisipin mo, okay lang sa akin, okay lang ako, parang ganyan. Pero, hindi daw yun yung maganda. Hindi daw yun maganda kasi dapat, unahin mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Take care of yourself, nurture yourself, heal yourself, bago ka magmahal ng iba, bago ka tumulong sa iba. Or kahit na sobra-sobra yung blessings mo, dapat mayroon kang boundaries sa buhay mo. Diba? So, yun ang sinasabi ng baraha. Okay. Ano pa ba? Water sign, Pisces. Okay. Perseverance and renewal. Wow. So, kung nakikita mo to, ang baraha mo ay nagsasabi sa iyo na sa 2023 ay sobrang napakasipag mo, 'di ba? Sobrang napakasipag mo na kahit after Christmas, malapit na yung New Year, still everyday nagtatrabaho ka, everyday ginagawa mo yung duties and responsibilities mo. Yung parang hindi ka yung klase ng tao na magpapabaya.
Sobra-sobra yung responsibility na nakaatang sa balikat mo. Kaya, parang sinasabi ng barahan na eto yung naging urge mo, eto yung naging desire mo, yung passion mo na kailangan kong mag-succeed sa buhay, kailangan kong maging masipag. Kasi kung hindi ako magiging masipag, sino yung tutulong sa akin? Parang ganun. So, this week, sobra-sobra kang busy and double time. So, kailangan mo sigurong tapusin yung mga trabaho for the year 2023 bago pumasok yung 2024. Marami kang duties and responsibilities na kailangan mong tapusin or ayusin bago dumating yung New Year. Renewal. Ang renewal na to, kung makikita mo, may bulaklak din siya. Same din dito sa unang baraha mo na sinasabi sa'yo na kailangan nating ibalik sa sarili natin. Like for example, kung yung iba sa'yo dyan ay tinatamad, medyo hindi kayo nakafocus sa ginagawa nyo, yun, ibalik mo yung pagiging masipag mo, ibalik mo yung motivation mo, ibalik mo yung passion mo, ibalik mo yung pagmamahal mo sa sarili mo, ibalik mo yung mga dating mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Like, kasi yun nga, ang sinasabi ng self-love card na to na for the past 12 years, 13 years, 14 years, 15 years, masyado kang nakafocus sa ibang tao. Na parang ibinigay mo yung lahat sa kanila. And wala ka namang nakuha, diba? Sama ng loob, siguro yung nakuha mo or yung iba, disappointment. So, dito, sinasabi na ibalik mo kung ano yung dating ikaw. Okay? So, yun. Pisces. Pisces. Okay. So, this week, sinasabi ng baraha sa'yo dito na sobra kang masaya. Sobra celebratory ito eh. Kasi, yung linggong ito is December 25, which is Christmas Day, until December 31, yung, dito, yung Medya de Noche. Yung a day before New Year. So, kung makikita mo dito, sinasabi ng baraha sa'yo na sobra kang masaya. Sobra kang masaya, sobra kang excited, or exciting ang linggong ito. And then dito din yung Queen of Cups, sinasabi na sobrang panatag ka, peaceful, harmonious, stable, secured yung emotion mo. Okay? Especially sa family. Nakikita ko sa'yo dito na sobra-sobra kang blessed or sobra-sobra kang nagpapasalamat, especially sa mga blessings na nakuha mo from 2023. And dito may mga reunion, may pagsalo-salo. Syempre, it's Christmas and New Year's week. So, masaya talaga. May iba sa inyo dyan na may party na pupuntahan. Posibleng may isa-celebrate na, for example, birthday celebration ng family. Or pwedeng may iba sa inyo dito na magta-travel or bibisita sa kamag-anak. Or pwedeng kayo yung bibisitahin. Pwedeng yung iba makakatanggap ng regalo. Yung iba ay walang masyadong problema sa pera kasi may dumating na pera, may magbibigay ng regalo. Parang gano'n. So, itong Ace of Wands is sobrang excitement, sobrang happiness, harmony, balance. Queen of Cups is sobrang peaceful. Ang linggong ito para sa'yo. Okay. Ano pa ba, Pisces? Okay. The Hermit. Wow. So, the same din sa Queen of Cups, sorry. Sinasabi ng The Hermit card sa'yo na this week, sobra yung clarity na makikita mo. Parang, ang dami-dami mong marirealize. Parang marirealize mo na may mga panahon siguro, nakikita natin dito na, mga past experiences mo to, na magbibigay liwanag na. So, may liwanag ka nang nakikita. Malalaman mo, bakit kaya nangyari to? Bakit ito? So, ngayon ko lang nalaman na kaya pala nangyari to kasi ayon ng Panginoon. So, it's a redirection or siguro hindi ito para sa akin. So, itong Hermit na to, it's a enlightenment. Pwedeng yun yung makukuha mo sa last week ng 2023 is kaya pala nangyari ito. Di ba yung parang biglang parang nagkaroon ka ng solusyon
sa problema mo, or pwedeng nagkaroon ka ng clarity, diba? Yung clear yung mind mo, clear yung papaligiran mo. So, parang nakikita natin dito na kung ano man tong issue sa buhay mo na nagbibigay sa'yo ng sama ng loob, ng stress, or ng disappointments, confusion, huwag kang mag-alala kasi nandito na yung The Hermit. Sinasabi ng The Hermit card sa'yo na magbibigay sa'yo ang universe ng peace, solitude, and harmony. Okay? So, Knight of Pentacles. So, kung makikita mo dito, back to back, or hindi pala back to back, magkaharap pala siya. So, eto yung isa pa sa pwedeng dahilan kung bakit ka masaya, Pisces, is yung Knight of Pentacles. If ever naghihintay ka ng pera, or if ever na may mga issues tungkol sa salapi, pwedeng magkaroon ng clarity. Like for example, may ginawa kang isang trabaho na hindi ka binabayaran, posibleng ibigay ito sa'yo sa linggong ito. Or pwedeng kung hindi man ito ibigay sa'yo, makakatanggap ka ng mensahe, clarification na etong trinabaho mo ay ibibigay sa'yo. Or pwede din pera. Posibleng naghihintay ka ng refund, naghihintay ka ng kung ano man to, bayad sa utang, or kung ano man tong financial na stability na hinihintay mo, na posibleng may clarity na, may clarification na, may confirmation na. Okay. Justice and Ace of Cups. Wow. So yun, clarity talaga. Kung makikita mo dito, karmic justice. Sinasabi ng bara sa'yo dito na 2, 4, 6, 7 siya. Sa usaping relationship, makukuha mo kung ano yung mga ipinagkait sa'yo. Like, mga nawala sa'yo, or mga, like, respeto. Pwedeng may isang tao na gumawa ng disrespectful act or way, or kung ano man sa buhay mo, hindi ka nirespeto, niyurakan ka, tinapakan ka, huwag kang mag-alala kasi sa linggong ito is aapaw yung cups mo eh. Yung parang, ang realization mo sa linggong ito, Pisces, is kahit pala binagsak ako ng mga taong ito, talagang malapit ka sa spiritual na, sa Panginoon, kasi hindi ka pinabayaan eh. And itong justice na to is karmic justice to. So, ibig sabihin niya, lahat ng sakit, lahat ng hinanakit, galit, kalungkutan, lahat ng luha na iniluha mo for the year 2023, ay posibleng ibabalik sa'yo yung hustisya. Happiness, aapo yung cups mo eh, kasi sobrang saya, sobrang thankful, sobrang grateful ka, sobrang blessed, 'di ba? Abundant, prosperous, lahat ng parang ano, yun yung realization mo na marirealize mo na kaya pala ako umiyak, kaya pala inalis sila ng Panginoon sa buhay ko dahil may darating pala, dahil hindi pala sila maganda sa buhay ko. So parang gano'n. So yun yung realization mo. And this last week, may iba sa inyo na pwedeng pipirma kayo ng kontrata, pipirma ng dokumento, or pwedeng yung iba sa inyo dyan, kung kayo ay may karelasyon, hindi pa kasal, posibleng may ikakasal dito. Kasi, ano to eh, pwedeng isang contract signing na pwedeng magdala sa'yo ng happiness, joy, prosperity, and abundance, or pwedeng, yung iba sa inyo dyan, new contract, or, for example, investment, or ano man to na dokumento na pwedeng pirmahan mo, or kung ano man tong dokumento na pwede mong mapagkukunan ng emotional and financial prosperity. Okay, so thank you guys. Thank you, Pisces. See you again. Bye!